Muli po tayo ay nagbabalik sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa Kabanata 48 ng Aklat ng Genesis. At ito po ay ating muling pagninilay-nilayan. Subalit bago po tayo dumako doon, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo, Lord. Samahan niyo po kami, turuan niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng mabuting aral, Panginoon, at kaliwanagan sa lahat ng aming matatalakay ngayon, Lord. Tangi sa iyong papulit pagsamba sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon. Amen. So, verse 1 ng chapter 48, sabi po dito, nabalitaan ni Jose na may sakit ang kanyang ama. Kaya't isinama niya ang dalawang anak na lalaki, sina Manases at Ephraim, at dinalaw ang matanda. Nang sabihin kay Jacob na dumalaw si Jose, nagpilit siyang bumangon at naupo sa kanyang higaan. Sinabi niya kay Jose, nang ako'y nasa luz, nagpakita sa akin ang makapangyarihang Diyos at binasbasan ako. Sinabi niya na darami ang aking mga anak at ang aking lahi ay magiging isang malaking bansa. At ibibigay niya sa kanila ang lupain iyon habang panahon. Yung luz po ay another name ng word na Bethel. So, dito unang na-meet ni Jacob ang Panginoon. Kaya naman talagang naaalala ito ni Jacob kung paano niya unang na-encounter ang Panginoon. And naalala po dito ni Jacob yung promise ni Lord sa kanya. No? Ang sabi kasi doon, behold, I will make you fruitful and multiply you. So dito makikita po talaga natin, no, na hindi, kung ang Diyos hindi nakakalimot sa pangako, yung pinangakuan hindi rin siya nakakalimot sa pangako. Ayan. Verse 5, sabi po dito, ang dalawa mong anak na isinilang dito sa Ehipto, bago ako dumating ay ibibilang sa aking mga anak. Kaya tulad din na Ruben at Simeon, sina Ephraim at Manases ay magiging tagapagmana ko rin. Ngunit ang susunod mong mga anak ay mananatiling iyo at ibibilang na lamang sa lipi ng dalawa nilang kapatid. So dito po talaga makikita natin noon, dalawang portion yung binigay ni Jacob kay Jose. At yung blessing na yun ay ipinasa ni Jose. I mean, hindi niya ipinasa, actually, doon na napunta sa dalawa niyang anak. So sabi nga dito, ibinilang silang anak ni Jacob, kapalit ng pagiging panganay at pangalawa ni Ruben at ni Simeon. Ayan. Verse 7, ipinasya ko ito alang-alang kay Raquel na iyong ina. Nang pabalik ako buhat sa Mesopotamia, namatay siya sa Kanaan, malapit sa Efrata, at dinamdam ko ng labis ang kanyang pagpanaw. Doon ko na siya inilibing. Ang Efrata ay tinatawag ngayong Bethlehem. Ayan. Kung atin pong susuriin, sina Joseph po ay 11 silang magkakapatid. Tapos, inadapt po ni Jacob yung dalawa niyang anak. So, ibig sabihin, 11 plus 2 is 13 na sila. Pero bakit sinabi na 12? Ayan. So, sabi dito, yung 12 ay pinanganak, but si Joseph ay dinivide sa dalawang tribes, no? So, lahat ng anak ni Jacob, maliban kay Joseph, ang bawat anak niya ay merong isang tribo o isang tribe, isang anak, isang tribe. Pero dito kay Joseph, na-divide po siya sa dalawa. So, meron siyang Ephraim tribes at Manasseh tribe. Ang 12 po na number sa Bible ay napakaraming kahulugan, no? Or maraming mga marami siyang isinisimbolo, kagaya ng yung government, number 12, no? Yung administration of in God's eyes, number 12 po yun. Meron tayong 12 tribes, meron tayong 12 apostles, meron tayong 12 princes of Ishmael, no? 12 pillars on Moses' altar, meron tayong 12 stones on the high priest, breastplate, no? Yung stone na makikita dun sa breastplate ng priest, balit 12 yun, iba't ibang kulay. 12 cake of shewbread, 12 silver platers, meron 12 silver bowl and gold pans for the service of the tabernacle. Meron tayong 12 spies, yan, maaaral po natin yan. Meron din tayong
12 memorial stones. Meron din tayong 12 governor sa pamamahala po ni King Solomon. Okay, meron din tayong 12 in Elijah's altar, 12 each group of musicians and singers for Israel worship. Meron tayong 12 hours at meron din tayong 12 months in a year. So, dito po makikita natin na napakahalaga po ng number 12 pagdating po sa spiritual na pag-aaral. Verse 8, na makita ni Israel ang mga anak ni Jose, tinanong nito, ito ba ang iyong mga anak? Opo, sila po ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos dito sa Ehipto, tugon niya. Sinabi ni Israel, ilapit mo sila sa akin at babasbasan ko. Halos hindi na makakita noon si Israel dahil sa kanyang katandaan. Nilapit nga ni Jose ang mga bata at sila ay niyakap at hinagka ng matanda. Sinabi ni Jacob kay Jose, wala akong pag-asa noon na makikita pa kita. Ngayon nakita ko pati iyong mga anak. Yan. Inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at tumuko siya sa harapan nito. Pagkatapos, inilapit niya sa matanda ang dalawang bata, Ephraim ang sa gawing kaliwa at Manases sa gawing kanan. Ngunit pinag-cross ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong sa ang kanan sa ulo ng nakababatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases at sila'y binasbasan. Pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglingkuran ni Isaac at ni Abraham. Ng Diyos na sa akin ng lagat pumatnubay simula sa pagkabata magpahanggang ngayon man. At pati na ang anghel na nasa akin ay nagligtas. Pagpalain nawa kayo, tanggapin ang kanyang basbas. Maingatan nawa ninyo at taglayin oras-oras ang ngalan ko at ang ngalan ni Abraham at ni Isaac. Nawa kayo ay lumago, dumami at lumaganap. Nang makita ni Jose ang ginawa ng kanyang ama, Minasama niya iyon, kaya't hinawakan niya ang kanang kamay nito upang ilipat sa ulo ni Manases. Wika niya, ito matanda ama, sa kanya ninyo ipatong ang inyong kanang kamay. Ngunit sinabi ni Jacob, alam ko yan anak, alam ko magiging dakila si Manases, pati ang kanyang mga anak, ngunit lalong magiging dakila ang nakababata niyang kapatid. Ang kanyang lahi ay magiging dakilang mga bansa. Sinabi pa niya, ito ang Israelita sa Diyos ay hihilingin dahil kayo'y pinagpala, sila may pagpapalain din. Sa kanilang kahilingan, ganito ang sasabihin, kayo nawa ay matulad kay Ephraim at Manases. Sa ganitong paraan, ginawa ni Jacob na una si Ephraim kay Manases. Pagkatapos nito, sinabi ni Israel, Jose, ako'y mamamatay na, ngunit huwag kang mabahala. Sasamahan ka ng Diyos at kayo babalik niya sa lupain ng inyong mga ninuno. Ikaw ang tanging magmamana ng Shechem na nakuha ko sa mga Amoreyo sa pagitan ng aking tabak at pana. Muli po makikita natin yung paano nagbow si Joseph sa kanyang ama. Sa kabila lang siya ay isang high official na ng Egypt. Talagang dito natin makikita na ano man yung ating maabot, ano man yung ating marating bilang isang tao, still yung ating respeto at yung ating at pagkilala sa ating mga magulang ay hindi dapat nawawala. Kasi dito makikita natin sa buhay ni Joseph, sa kabila ng kanyang mga narating, still nandoon yung pagkilala niya sa kanyang ama. At nabasa rin natin na inilagay ni Jacob ang kanyang kanang kamay kay Ephraim. Samantala, yung kanyang kaliwang kamay naman ay na kay Manases. So ano nga ba ang ibig sabihin ng right hand? Alam niyo po, sa Biblia, napakarami rin pong kahulugan ng right hand. Yung favored position, talaga ay ibinigay ni Jacob kay Ephraim. So, dito nga, kapag sinabi kasi natin right hand, nandyan po yung strength at saka yung skills. Kung mababasa po natin ang salita ng Panginoon sa Exodus chapter 15 verse 6, sabi po diyan, your right hand, O Lord, has become glorious in power. Your right hand, O Lord, has dashed the enemy in pieces. So,
nangangahulugan lang po na yung right hand ay nangangahulugan ng lakas, no? Sa kanyang galing ang lakas. Samantalang favor naman sa Psalm 16:11, sabi doon, "You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." So, yan. So, kung sinasabi natin kanina sa Exodus, yung right hand ay strength or God's strength. Yung sa Psalms naman, chapter 16 verse 11, yan naman yung God's favor. Samantalang, sa Psalms chapter 20 verse 6, ang sabi po doon, "Now I know that the Lord saves me," or saves His anointed. He will answer him from His holy heaven with the saving strength of His right hand. So, nangangahulugan na yung right hand is God's help. Yan. Ito po ay makikita natin na kung bakit si Jesus ay nakaupo sa kanang kamay ng Panginoon ng ating Ama, no? Jesus is described as sitting at the right hand of God the Father. Yan po ay matatagpuan natin sa Mark chapter 14 verse 62. Marahil ang ginawa ni Jacob ay hindi inaasahan ni Joseph. Subalit ito talaga ay sinadyang gawin ni Jacob sapagkat ito ang nasa puso niya at nakikita niya, no? So, dito talaga marami nang nangyaring ganito. Natatandaan niyo si Isaac. Hindi naman siya yung unang anak ni Abraham. Kumbaga, dapat si Ismael. Pero, kay Isaac napunta yung basbas, no? Si Esau at si Jacob, 'di ba? Nakuha din ni Jacob yung basbas ng pagiging panganay. At ngayon naulit sa buhay ni Ephraim at ni Manasseh, kung saan si Manasseh yung panganay pero kay Ephraim napunta yung blessing. So nangangahulugan lang po na ang pagiging panganay, at even kay Reuben, dapat si Reuben talaga ang panganay, pero ito pong portion na to ay nakuha ni Joseph at naibigay sa kanyang mga anak, no? So, double portion po yun. Maaaring sabihin ng lahat, it's against the normal custom and expectation, but still, si Lord pa rin po ang nagpapasya sa huli, no? Dito po sa ating binasa ay makikita natin, no, na pinagpala or binless ni Jacob si Joseph sa pamagitan ng pag-bless sa kanyang mga anak. At walang ibang makapagpapaligaya sa magulang, no, sa malibang ipakita or makita niya na ang kanyang mga anak ay pinagpapala. Ayan. Dito makikita po natin na ang dalawang tribes, yung Ephraim and Manasseh tribes, are both blessed, no? Pareho silang pinagpala. Yun nga lang, mas the best or mas lamang yung pagpapalang ibinigay kay Ephraim. At yung Ephraim tribe po ay makikita siya sa northern nation of Israel. So talaga makikita natin na mas marami yung kanyang tribo kaysa kay Manasseh. Makikita po natin yung pagtutol ni Joseph sa ginawa ni Jacob, kasi nga ang kanang kamay niya ay ipinatong niya sa ulo ni Ephraim, samantalang sa kaliwa naman kay Manasseh, no? So nandun yung pagtutol ni Joseph at sinabi niya na ito yung panganay, ama, no? Samantalang ito naman po yung mas nakababata. Pero sinabi po dito ni Jacob na yes, siya yung panganay, pero si Ephraim, ang mas bunso, ang pinili ng Panginoon sa posisyon ng bilang isang panganay. So sabi nga po sa Jeremiah 31:9, "They shall come with weeping and with supplication I will lead them. I will cause them to walk by the rivers of waters in a strength way, in which they shall not stumble, for I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn." So talaga 'di ba? Iba talaga yung pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng tao, iba yung pamamaraan ng Panginoon sa pamamaraan ng tao. So, "For I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn." Yan ang sinabi ng Panginoon. Kaya makikita po natin yung firstborn sa Bible ay hindi nangangailangan ng ikaw yung unang ipinanganak, no? Kaya matatandaan natin si David
or mababahasa natin sa mga susunod na mga aklat. Si David ay nasa position siya ng firstborn, kahit siya yung pinakabata sa kanilang magkakapatid. Si Jesus ay nasa position siya ng firstborn din naman, no? So, sabi nga sa Colossians chapter 1:15, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. So, yan, no? So, talagang makikita po natin dito, no? Na hindi nire-required na ikaw yung unang ipanganak para tawagin kang panganay or makuha mo yung rights ng pagiging panganay. Kaya kung makikita po natin, so si Joseph, siya yung pinasahan ni Jacob ng torch, no? Kung babalikan po natin, si Abraham, nung namatay siya, ipinasa niya yung torch kay Isaac. Si Isaac naman, ipinasa niya kay Jacob. Now, si Jacob na mamamatay, ipinasa niya naman kay Joseph. At si Joseph, no? Meron siyang dalawang anak, si Ephraim at si Manasseh, na pinagpasahan niya ng baston, kumbaga. Dito din po sa sinabi ni Jacob kay Joseph, sabi niya, God will be with you and bring you back to the land of your fathers. Sabi nga dito, ito po yung matinding pagkilala ni Jacob sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ni Jacob. Kumbaga parang alam ni Jacob kung ano yung nangyari sa kanya. Sinamahan siya ng Panginoon. At yun din yung sinasabi niya ngayon kay Joseph. Sabi pa nga, I am with you. Yun yung sabi ng Panginoon kay Jacob. At sinasabi dito na kumbaga yung testimony na ginagawa ni Jacob sa buhay niya ay ipinibigay niya kay Joseph para maging kalakasan niya, maging pag-asa niya, at maging katiyakan, no, ng pagsama ng Diyos sa buhay niya. Sabi pa dito, I will be with you. Sabi nung una, I am with you. And then sabi dito, I will be with you. Kumbaga talagang sinasabi dito na ang Panginoon umaasa siya sa mga lumalagong Kristiyano, no, ng buong pusong pagtitiwala na siya, ang Panginoon, ay kasama natin. Kaya naman sinabi talaga ni Jacob na God has been with me. Kumbaga, ito talaga, sabi ko nga kanina, yung testimony ni Jacob. Or kagaya din natin yung mga testimony ng mga matured Christian, no? Matured believer, na kumbaga may tapang na sabihin na ang Diyos ay hindi nang iiwan, no? Ito yung isang way para mabigyan natin ng pag-asa, mabigyan natin ng encouragement yung mga tao na nakatingin sa atin, no? Na merong malalim na pagkilala sa ating Panginoon. And then sabi po dito ni Jacob pa, God will be with you. Inulit niya na naman. So, again, tayong mga kagaya ni Jacob na matured na lingkod ng Panginoon, ito yung way niya to encourage, no, yung mga younger version of Jacob, yun nga yung mga anak niya, na magtiwala sa pangako ng Panginoon. So, ganoon din tayo, mga kapatid. Tayo na mas nakaka-experience ng pagsama ng Panginoon, pagpapalakas ng Panginoon, pag-comfort ni Lord, then huwag nating ipagdamot yun sa iba. Lalo na hindi natin alam kung ano yung kanilang mga pinagdaraanan. Dito po sa chapter 48, makikita natin yung picture of Jesus sa buhay po ni Joseph. Diba? Maraming pangyayari sa buhay ni Joseph. And mismo si Joseph is nagsisimbolo as Jesus Christ. Kumbaga makikita natin yung buhay ni Jesus sa buhay ni Joseph. Kagaya nang siya ay a shepherd. He was a shepherd, no? Si Jesus is a shepherd din. As Joseph, Jesus also loved by his father. And then, Joseph hated by his brothers. Joseph prophesied his coming glory. Diba, naalala po natin yung nanaginip siya ng 2 beses, no? So, ibig sabihin, yung prophecy na yon is nangyari yon dito sa Egypt. Like Jesus, no? Yung kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay, no? Another thing is, Joseph was rejected by his brothers. At naranasan po yun ang ating Panginoong Jesus.
Another thing is, Joseph endured unjust punishment from his brothers. Diba, kagaya din ni Jesus, nakaranas din siya ng parusa na hindi niya naman talaga deserve, no? And then Joseph sentenced to the pit, diba? Kung saan, diba, hinulog siya ng kanyang mga kapatid doon. He was also condemned to the pit through a leader knew he should go free. Ayan. So, kagaya ni Jesus, diba? Inilibing po siya. No? So, yun po ang kanilang pagkakatulad. Ano pa? Joseph was sold for pieces of silver. Kagaya din na nangyari kay Jesus na nung siya ay binitray ni Judas, ibinenta din po siya sa pieces of silver. Yan. Another thing is handed over the Gentiles. Diba? Naalala niyo po, binenta si Joseph sa mga Ismailita, at yung mga Ismailita ay binenta siya sa Parao, no? Ganun din po kay Jesus, di ba? Binigay siya sa kamay ng mga hintil, no? Para siya po ay itako sa krus. Ayan. Another thing, regarded as dead, but raised out of the pit. Kumaga talagang itinuri na, no? Na siya ay patay. Subalit, muli siyang nabuhay, no? Ganun din si Jesus, di ba po, nakita natin yung buhay ni Jesus, siya ay namatay, subalit pagkatapos ng 3 araw siya ay nabuhay. Joseph made a servant, also Jesus Christ, kaya nga sabi ni Jesus, talagang siya ay pumunta rito to serve and not to be served. Yan. And then another thing, Joseph was tempted severely but did not sin. Ayan, so makikita natin, grabe yung panunokso sa kanya ng asawa ng Potiphar, pero never siyang nagkasala. Hindi siya nagkasala. Same kay Jesus, grabe yung temptation na ginawa sa kanya ni Satan, no? But hindi po nagkasala ang ating Panginoong Jesus. Ano pa? Joseph was falsely accused, no? Nakusahan siya, no? Maling akusasyon, yung mga ibinigay sa kanya. Ganun din po ang ating Panginoon. And then Joseph made no defense. Hindi siya dumipensa, hindi siya nangatwiran, no? Ganun din po ang ating Panginoong Jesus kung babasahin natin ang kanyang buhay. Joseph cast into prison and numbered with sinners and criminals. So, yan din po, naranasan din ng ating Panginoong Jesus. Joseph endured unjust punishment from Gentiles. Same sa naranasan ng ating Panginoong Jesus. And another thing, associated with 2 other criminals. One was pardoned and one was not. Naalala niyo po, yung cupbearer at saka yung baker. No, kumbaga talaga nakita natin dito yung naging kaugnayan ni Joseph. And then sinabi ni Joseph na yung isa ay mapapalaya at makakabalik sa kanyang posisyon, samantalang ang isa ay mamamatay, no? Ganon din naman nung napako si Jesus sa krus, meron 2 magnanakaw sa kanyang tabi, no? Meron sa kanan, meron sa kaliwa. Yung nasa kanan niya po ay naniwala, no? At sabi sa kanya, Lord, alalahanin niyo po ako. Diba? Sabi niya, kaya naman itong taong ito, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon pa lang, isasama kita sa paraiso. Samantalang yung isa na hindi naniwala, of course, hindi po siya naligtas. Yan. Joseph showed compassion. Alam natin yun, no? Kumbaga sa kabila ng kanyang mga dinaranas ay hindi po siya nag-atubili na ipaliwanag yung kanilang mga panaginip, no? At ipakita yung kanyang compassion sa mga taong ito. Joseph and Jesus brought a message of deliverance in prison. Ayan, yun yung naranasan po ng mga nakasama nila. Wanted to be remembered, di ba? Ito yung sabi nga ni Joseph dun sa cupbearer, alalahanin mo naman ako kapag ikaw ay nandun na sa Paraon. Nan. Shown to have divine wisdom. So, nagpakita sila ng karunungan buhat sa ating Panginoon. Kami pa po tayong makikita na pagkakahalintulad ni Joseph at ni Jesus. Subalit, ang huli po na gusto ko pong ibahagi is yung pinrepair ni Joseph yung tahanan, no, ng kanyang mga kapatid, ng kanyang pamilya doon sa Egypt bago sila dumating at tinanggap sila ng mga ito. Kagaya po nung sinabi ng Panginoong Jesus, 'di ba? Sabi niya sa John 14 verse 2. Sabi doon, in my Father's house have many
dwelling places. Sabi niya doon, if not, I would have told you. I am going away to prepare a place for you. If I go away and prepare a place for you, I will come back and receive you to myself, so that where I am, you may be also. Yun yung sabi ni Jesus. Samantalang dito kay Joseph, nakita natin na pinaghanda niya ng lugar ang kanyang mga kapatid. And the last thing po na nakita natin dito, yung pinagsama niya yung Jews at saka Gentiles dun sa lugar ng Egypt, no? Kumbaga talagang dito makikita natin kagaya po ng Panginoong Jesus kung paanong inopen niya yung salvation sa mga Jews, ay inopen niya rin yung salvation sa mga Gentiles. Sa atin po yon. Kaya naman talagang purihin natin ang Diyos sapagkat yung compassion niya, yung love niya, yung grace at mercy niya po, hindi niya po ipinagdamot sa atin. Kaya po, purihin natin ang ating Panginoon. Nawa, marami tayong natutunan sa buhay ni Joseph na makikita din po natin sa buhay ni Jesus Christ. Muli, tayo po ay papalain ng ating Panginoon. God bless everyone!